Bro, alam mo ba, matagal na namin ikaw hinaharo Nandito ka lang pala. Alam mo, minsan nakikita kita sa palengke Hindi ka namamansin Kamusta na? Kamusta na bro? Kamusta na bro? Kamusta na ang buhay mo? Tagal na namin ikaw hindi nakikita sa church bro Kana bro? Ay! Ano mo bro? Bro, tumigil ka na bro, ang kulit mo! Kaya ako nandito bro, hindi naman ako na magiging magkulit bro. Bro, wala kang alam bro. Bro, kaya ako nandito bro, para tanungin ka kung anong problema bro, para matulungan ka naman bro. Bro, nakaw kita bro. Bro, anong problema bro? Wala kang alam bro, tumigil ka na! Alam mo ba yung Ang daming naghahanap sa'yo bro, kala nila ano nang nangyayari sa'yo bro, tapos ganyan ka bro. Bro, wala akong pake. Kung wala kang paki bro, kaming may paki sa'yo bro. Akala mo wala kaming paki bro, kala nila ang lahat ano nang nangyari sa'yo tapos ganyan ka bro. Bro, ayoko nga bro. Pero bro, kailangan ka namin dun bro. Tapos paano ang buhay mo bro, sisirain mo lang sa problema bro. Bro, ang kulit-kulit mo bro. Bro, kanina ka pa bro Nakakasakit ka na bro Ako yung tama na yan, ang ginagawa nyo, nag-aaway kayo. Magkakabatid tayo dito, di ba? Hindi ganyan. Bro, sino ka bro? Ito kasi bro, mera ko bro Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi kasama natin ang Panginoon. Gusto ko lang naman na mag-ayos tayo mga magkakapatid sa Panginoon Ayoko nung ganito tayo na nag-aaway-aaway tayo. Hindi tayo nagkakaroon ng peace Bakit ganyan ang mga mukha nyo mga kapatid? Bakit ang dali nyo na lang sumuko sa mga ganyang bagay? Di ba nga, sabi sa salita ng Panginoon, lalo na sa Galatians 6:9, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya, halina kayo. Bro, kailangan natin tulungan si Jess bro. Alam mo ba, matagal na natin. Ang bawat ministry ay puno ng saya at pag-ibig. Ito ang word natin bilang mga kapatid sa Diyos, na buong pusong naglilingkod at nagtitipon para sambahin. Ang saya ngayon ay isang paunang win, ngunit alam natin na hindi ito palaging ganito kadali. Kailangan nating magtrabaho ng husto at minsan ay wait para makamit ang tunay na pagkakaisa. Sa huli, ang ating ministry ay hindi lamang tungkol sa mga gawain na ating ginagawa, ito ay tungkol sa pagtitiwala na sa bawat pagod na ating dinadala, sa bawat paghihintay na ating tinitiis, at sa bawat tagumpay na ating tinatamasa, ang Panginoon ang siyang nagdedirekta ng lahat. Sa mga pagtitipon ng ating mga kabataan sa ministry, minsan ay nabubuo ng konting relasyon o pagtingin. Ito ay natural lang na bahagi ng paglaki at pagkakilala sa isa't isa habang kasama sa word ng paglilingkod. Ngunit may mga sandali ring dumarating ang realization na hindi pa ito ang tamang oras. Hoy! Ano yan pala yan? Ano dito? Bakit? At dito natin nakikita ang ganda ng ating pagtutulungan. Ang mga kapatid na nagbibigay ng oras para sa fellowship, nag-aalaga sa isa't isa. Ito ang bunga ng ating word at pagtitiis sa paghihintay. Ang win natin ay hindi lamang ang tagumpay ng mga programa, kundi ang matibay na ugnayan at pagkakaisa na nabubuo sa bawat isa sa loob ng ministry.
Sa gitna ng ating paglilingkod, may mga sandali na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ito ang bahagi ng Goal buhay. number 63. Hindi lamang ang mga gawain sa ministry, kundi pati na rin sa pag-aayos ng mga relasyon. Hindi natin maaaring pilitin ang pagkakaunawaan kagad. Kailangan nating wait para sa tamang panahon na may parating ang mga damdamin at maunawaan ang isa't isa. Ang layunin natin dito ay win sa pagmamagitan ng pagpapatawad at pagbabalik ng pagkakaisa. Marami rin sa atin ang napapagod at nagsisenti dahil sa bigat ng mga responsibilidad sa ministry. Ito ang mahirap na bahagi ng word. Ngunit tulad ng sinabi sa Santiago 5:7, kailangan tayong magtiis at mag-wait sa Panginoon. Hindi tayo nag-iisa sa pagod na ito at handa niyang bigyan tayo ng lakas. Ang win, ito ay ang makaramdam ng pag-ibig at suporta mula sa ating mga kapatid at makita ang bunga ng ating paglilingkod sa huli.